Dili kita sa book of John. John chapter 15. John 15 verse 1. Basaw na ako diri. I am my Father is the husbandman. Every branch in me that beareth not fruit, he taketh away. And every branch that beareth fruit, he purgeth it, that it may bring forth more fruit. Magat na mo ay kita. Lord of the kami sining sa mga pagtuon. Lagi kami isang understanding sa mga pulong pag alam sa paghamo. Salamat sa sining mga pulong mo. Ang luyag mo nga palabot sa among kanilisay. Sa ngalan ni Kristo Jesus nga mong Ginoo nga mga pagpalamundo. Kabay pa. Now, ginbasa natin ang John chapter 1, verse 1 and 2, kag ang kabilugan nga istorya diri, verse 3, 4, 5, verse 6, 7, 8, 9, 10, and to diri sa verse 14. Magatuon kita diri bahin sa sining chapter from verse 1 down diri sa verse 14. Ang nation of Israel may mga symbols ini sila. Siya, no, may mga symbols ini. Ang symbol kang ang mga symbols diri sa nation of Israel tawag ini nga fig tree. Fig tree. Ang fig tree ngini isa ni siya ka kahoy nga kinakabig nga nagasimbolo kang nation of Israel. Kaya ang kinaiya sini nga kahoy, ang fig tree nagasimbolo kang peace, paghidait, kalinong. Kag nagasimbolo man kang prosperity. Ang iya kahulugan, prosperity. In the book of Joel chapter 2 verse 22. Kag ang a symbol of peace in Micah chapter 4 verse 4. Kag ini naghambal kang gambal ini sang faithfulness sang katawhan sang Dios sa isa ka covenant sang Diyos, no, ang faithfulness sa mga katawhan sang Dios tungod sang covenant sang Dios sa ila. In the book of Haggai chapter 2 verse 14 in sambit dira, no? Kag Zechariah chapter 3 verse 10. So mo dia ang kahoy o nga fig tree, a symbol of peace, a symbol of prosperity, a symbol of the faithfulness of God's people, sang covenant sang Dios, no, sa ila. Kag ang ikaduha nga symbol diri sang nation of Israel is an olive tree. Olive tree. Ang olive tree nga ini makabig man siya nga national tree kang nation of Israel. Kaya ang kinaiya sini nga kahoy, mahinay ni siya magtubo. Mahinay magtubo, slow growth. Kag ini naghambal sang faith in God is a lifelong journey of devotion and commitment. Ang bot niya silingon diri nga ang olive tree nga ini nagakahulugan sang pagtuo sa Dios nga isa ka lifelong journey. As long nagakabuhi kita sini nga kabuhi, sini nga duta, ginakabig nga lifelong journey naton sa aton nga devotion and commitment sa Dios. Hindi kita maka paraya, no?
sang aton nga responsibility, sang aton nga commitment, kag ang aton nga devotion sa aton kabuhi sa Dios. As tubtugali nga nagakabuhi kita nga aton commitment ara gihapon ina. Kag ang aton nga devotion sa Dios, no? Sa mo simbolo kang kahoy nga olive tree. Ang paghinay sang iya nga pagtubo nagambal sang gradual naton man nga kwan nga again ang aton gambal kina nga lifelong journey sa aton nga kabuhi of devotion and commitment. Kag ining olive tree nga ini ang iya kahulugan man is about the blessing, peace and purity. Okay? God's blessing, God's peace and God's nga i-impart kang God sa kabuhi naton ang purity. Blessing, peace and purity sa aton nga kabuhi. Okay? Kag ang ining olive tree gambal man sang nagarepresent kang the beautiful relationship between God and His people. Okay? Ang aton relasyon sa Dios naghambal kang olive tree nga mangin beautiful relationship naton sa Dios. Alright. So muni ang olive tree no nga ginambal diri. Kag ang ikatatlo nga simbolo kang nation of Israel is the sheep, ang karniro. Dibla pa namin, no? Masamira ginambal ni Jesus nga ang sheep, no? My sheep hear my voice, no? Mura. And they follow me. Sheep. Ang sheep is a symbol na kang the nation of Israel. Go to the lost sheep of Israel. Go rather to the lost sheep of Israel. Amora mali Jesus, no? Lost sheep of Israel. Kaya ang sheep ni diri nagasimbolo kang nation of Israel. Okay? Ang sheep, ang kinayas ang sheep, kuan siya ang makita ang vulnerability. Masalingit ang anong vulnerability? Vulnerable, but silingon madali, tapikan, madasig, tapikan kang sakit, no? Ang ining sheep, may gamay kita diri nga nakita sa aton mga research nga may mga sakit kang sheep, no? Ang sakit man kang sheep diyan sa ilabra nga kita naton lang ilatiil ko do gabuka ra na. Di diyan ta gisaga start ang sakit man may mga ginaistra na diyan kang mga insekto no. Pareho kang mga worms para da no. Tubtob nga mapilasan ang ila dira nga tiil, may infection no. Madali ang sheep mag ano ni matapikan kang sakit. So that is why ang mga shepherd may mga dararasan nga oil, ang oil ginhaplas nila ra sa tiil kang so ano ra, basta ang nabuka lang natungaan kang tiil kan bara, ang kuko. Okay? Kahit hindi ba mahanginan, hindi man mainitan, di basa pirmi na, di therefore dra nag-start ang infection. Kinabutagan ra kang oil para nga ang infection bala sa ilang nga panit hindi masyado. Okay? So vulnerable ang ini nga sheep sa sakit. Kag ang sheep nga ini makabig man siya nga madali mo mapatalang hindi ra ka man magbalik. Di ba may kantar nga we have sheep have gone astray. Nambal ra kang verse no sa the book of Isaiah. We have gone, we are all like sheep have gone astray. Di ba ang sang Bible? So madali mo mapatalang. Kag ang sheep do medyo mahina dya sa gasapan eh. Ang ila balang ability sang understanding do medyo mabudlay dya no. Why kati nakita sa mga entertainment sa mga circus ra no. Why kati nakita nga may sheep nga gina-training no. Pero iban nga sapat ara da ma-train mo sila, madali i-train compare mo sa sheep. Kag ang sheep makita mo ang ilang nga harmlessness. Amo man diyang ilang makita mo harmless diyan nga mga sapat. Madali man diya sa datakbon no, easy to free sa mga predators. Why sila na sang mga nga maka-defend sila sa ilang self harmless, defenseless ini nga mga sapat. Okay?
ti amo ni nagasimbolo kang nation of Israel. So nasalin naton kay na ang harmless kag defenseless kay tungod nagahambal kang ilang nga vulnerability. Now, siling sangkan sang ano ni, sang the book of Isaiah 53, lagi nang balira ni Isaiah 53. Nagambal ini kay Lord Jesus Christ is about prophecy. Verse 5, but he was wounded for our transgressions, he was bruised for our iniquities, the chastisement of our peace was upon him, and with his stripes we are healed. All we like sheep have gone astray. We have turned everyone to his own way, and the Lord hath laid on him the iniquity of us all. He was oppressed and he was afflicted, yet he opened not his mouth. He is brought as a lamb to the slaughter, and as a sheep before his shearers is dumb, so he openeth not his mouth. Ara ang phrase na kinagambal nga, he is brought as a lamb. Gindala siya subong isa ka kordero sa iyang manugihaw ara, to the slaughter. Ara no? Tiway ra nagasinggit. Pamunang lang ra. Kung ano himuon ka manugihaw ka na slaughter mo no. Di mabuot ra nga sapat mo. And as a sheep before his shearers is dumb. Ti pariyo kang inang, ang sheep ra inang tanara mo. Ang lamb tanara, lambra kanra motora no, bata. And as a sheep, subong man sang karnero sa iya nga manog bulbul, shearers no. Tiga bulbul ra karnero ginagunting ra mo. Kung ano rang paggamit nila kang bulbul ra, pwede marang mga coat no. Himo nila nga clothing kung ano nga paggamit dira. Tigahikos lang ra. So he opened not his mouth. So amo ni ang ginapakita sang description sang Bible nanungod sini nga characteristics kang sapat ang sheep. Kag amo diyan nagasimbolo kang nation of Israel ang sheep. Okay? Kag ang fig tree to kay na no, sambian naton, and olive tree, and ang star amo man dira no, the star of David no, kaya sa ilang flag na simbolo kang nation of Israel. Kag ang ika-lima diri is the vine. Amo yung kinaginsambit naton sa chapter 15 ang vine. Sang John chapter 15. Okay? Nga nagasiling diri si Jesus, I am the true vine and my Father is the husbandman. Ako ang matuod nga ubas. Ang ubas gasimbolo gyapon kang nation of Israel. Okay? The nation of Israel, vine. Tanawan nyo sa Psalm, the book of Psalms, chapter 80, verse 8 and 9. The book of Psalms, chapter 80, verse 8 and 9. Ang ining vine, nagambal kang the nation of Israel. 80, verse 8 and 9. Siling diri ni sang salmista, 8 and 9. Thou hast brought a vine out of Egypt. Vine na. Ako literal mo ra karon ng ubas. Tiyang ubas diyan. Sino ang gipagwa alin sa Egypt? Ang ubas? Israel. A vine out of Egypt, thou hast cast out the hidden and planted it. Gintabog mo ang mga, di ba gintabog niya ang mga pungso sa promised land, kagin butang to ang iya katawan, Israelites na, sa mga promised land. And planted it, the kang vine, gingabot mo ang iban, kaginhawanan mo, kagintanan mo ang vine. Thou preparest room before it, and didst cause it to take deep root and fill the land. Sa mura, vine. Nagambal kang nation of Israel. So meaning, kung magsiling diri si Jesus nga, I am the true vine, nagapaathag na he is the true Israelite.
Akong matuod nga Israelinhon. I am the true vine, amurang mo silban. Pareho lang ginambal ni Jesus kay Nathaniel, welcome ni Jesus si Nathaniel sa the book of John 1:47. Anong yang greeting kay Nathaniel? In the book of John 1:47. Saan nagapadulong si Nathaniel, aring greeting ni Jesus ay 47. Jesus saw Nathanael coming to him and said to him, Behold, an Israelite indeed, in whom is no guile. Harap. Yari karon ang matuod nga Israelinhon nga sa iya wala sang guile, wala sang dagta. Kaya mo man ra, no? Ang we believe ang ginambal ni Jesus kay am the true vine, nagambal sa he is a true Israelite. Kaya ang vine nagasimbol kang the nation of Israel. So, lima din yung sambit naton, ang fig tree, ang olive tree, sheep, Star of David, ang vine, no? Siguro may damo pa nga mga symbol na, ano? Ang nation of Israel. Ang walang nakita naton. Now, doctrinally, ang ginsambit naton diri is para ini sa Israel. Okay? Para ini sa Israel, doctrinally. Pero ang aton diri is spiritual application o kon practical o kon spiritual application ang aton nga natun-an diri sa nation of Israel, no? Masili kita nga practical ti, siyempre kinanglan kita kang kuan hiram lang magamit ta kag mangin useful para sa aton ang iyang usefulness para sa aton ang pagtuon diri bahin sa sining vine, no? Nga ginambal ni Kristo Jesus. Now balik kita sa John chapter 15. I am the true vine and my Father is the husbandman. Ako matuod nga ubas ang akon amay amo ang gardener, the gardener. Manugtatap. Every branch in me that beareth not fruit, he taketh away, and every branch that beareth fruit, he purgeth it, that it may bring forth more fruit. Ang tagsa kasanga nga wala nagabunga, ginakuha niya ini. And every branch, tagsa kasanga nga nagapamunga, ginalimpiwan niya ini, agod nga magpamunga pagid. Verse 3, Now ye are clean through the word which I have spoken unto you. Abide in me, and I in you, as the branch cannot bear fruit of itself, except it abide in the vine. No more can ye, except ye abide in me. I am the vine, and ye are the branches. He that abideth in me, and I in him, the same bringeth forth much fruit, for without me he can do nothing. If a man abide not in me, he is cast forth as a branch, and is withered, and men gather them, and cast them into the fire, and they are burned. If ye abide in me, and my words abide in you, ye shall ask what ye will, and it shall be done unto you. Herein is my Father glorified, that ye bear much fruit, so shall ye be my disciples. As the Father hath loved me, so have I loved you, continue ye in my love. If ye keep my commandments, ye shall abide in my love, even as I have kept my Father's commandments, and abide in his love. These things have I spoken unto you, that my joy might remain in you, and that your joy might be full. This is my commandment, that ye love one another as I have loved you. Greater love hath no man than this, that a man lay down his life for his friends. Ye are my friends, if ye do whatsoever I command you. So mura, no, ang kabilugan ginambal ni Jesus dira sa iyang mga disipulo. Nga ginpanggit niya nga siya ang vine, kag ang mga sumuludod niya naga kanggid sang mga branches, no? The vine niya nga main body sang kahoy,
may mga branches nga nagakuan siya no, sanga-sanga siya kag may mga dahon siya kag ti kung magtanom kita di ba nga ginaalagaan nato nanay kag tudto nga magdako na siya no. Kag sa husto na nga tinuig mabunga na siya. Kag hindi man pwede nga sa gamay pa siya pabayaan ta lang kundi nga alagaan naton tubtob nga sa iyang kani abunuhan ta, banyagan ta tubtob nga magdako siya kag magtubo. Ang iyang application sila practical application para kanatan mo marang kabuhi kag as Christian no? Nga dapat gusto kita nga magtubo, maglago kita kag magbunga. Iyang aton nga spirituality gali ang aton kabuhi dapat nga alagaan man naton siya na amor lang kanta sang kabataan nga read your Bible and pray every day as you grow and grow. So mga elemento ra nga naga-contribute sa aton nga pagtubo ang pagbasa sang pulong sa Ginoo kag ang pagpangamuyo. Okay? Read your Bible and pray every day. Okay? Bisan sa ano mga bagay nga ginahimo naton ginadala tagit sa pagpangamuyo. Kag ang pulong kang Ginoo instead nga kuha kita sa mga balita nga nagahatag sang irritation sa aton kag nagahatag sang fear sa aton, siguro much better ikuan naton no, i-set aside naton, i-discard naton ang rang mga balita nga hindi man makadulong kang pagpakamayo sa aton. Rather nga ang mind naton ikuan naton no, butangan ta sang i-fill up ta o kung fill in ta sang word of God ang aton nga mind. Okay? So amura no, ang pulong sang Ginoo kay the more nga ang Biblia by the mind of God, the more nga ginabasa tang word of God, the more nga gina-instill ta sa mind naton ang iya pulong. Okay? So mura di pariyo kita sang mga ginapanggid ta no. Doctrinally again suliton ta doctrinally hindi dia para kanaton pero ang iya nga spiritual application nga mapuslan ta dayon bala nga magamit ta ma-apply ta nga para nga may usefulness para sa aton. So every branch in me that beareth not fruit he taketh away and every branch that beareth not fruit he purgeth it. Ang word naman rin nga purgeth ginalimpyuan niya. Lan mo ang kinaiya sang vine, mga kuano mo, do peryo kang mga hanging plants dito na mo, nga nagapangabod bala. Di karon kung diyan ra sa lupa, hindi pwede nga ang vine nga nagakamang sa lupa, hindi ra ta na magbunga. Sigurado nga bulon mo gid ra kag ipasakaon ta na kag ihang mo ta na nga magkabod sa kahoy o kung ano may ginakabodan na. Agud nga limpyo siya kag magbunga siya. Hindi pwede nga magsaog sa lupa. So mura no, he taketh it away. Ang word rin nga airo no. Sa ano ni? Sa Griego word nga airo. Meaning ginakuan niya, ginakuha niya. To raise up from the ground, to lift upward. Amura ang vine. Okay? Purged it kay ti ang vine nga ini hindi bisan sa ano mga kahoy gina-pruning ra mo. Hindi pwede nga namo ang purpose kang pruning ang decay bala ang decayed o kung rotten nga mga branch kay wire hindi mapuslan therefore ginakat na siya kag hindi pwede nga magdamo gid ang branch no kay ti sasayang man lang sa branch magkadto nga hindi mapuslan ang nutrients nga ginasuyop kang tanom nga magkadto lang sa isa ka branch nga hindi man magamit, hindi man mapuslan. Therefore ginakat na siya, pruning. Agod nga mapuslan gid sang kahoy ang iyang ginakaon. Nabalaan ka sa mga manugtanom. Ti amo ya no, he purged it that it may bring forth more fruit. Now ye are clean through the word which I have spoken unto you. Karon, limpyo na kamo pagi sa mga pulong nga ginpamulong ko. Kay kaya mura, subong nga ang vine ginalimpyuan gid man ra. Ginahang siya, mutos linaton kay nga. Amo marang aton nga kabuhi, hindi gusto ang God nga magsaog kita sa
in a dirty place. Mga lugar ba lang hindi ang bagay sa mga Kristiyanon, nagapalayo na kita sa rather sa lugar kita nga safe kita, may protection kita. Amurang kabataan ta ginadara ta sa simbahan, kay sa simbahan may protection ang aton kabataan. Hindi ta pagkaroon sa sagwa. Dito nga mga barkada to, di ininom to, sugal to, di ano pag yung mga activity to sa kalibutan. Why sa protection natin kabataan nila? Maruwen lang nila nga kabuli. Ang gusto nga safety kag protection kabataan ta sa simbahan ta rin. Hindi ta pag-idingot ang anda nga kabuhi ang ilang time sa simbahan. Ganon tadi. Kaya mura ang bot naton sa lingon diri. Tag ni Jesus diri. Now ye are clean through the word which I have spoken unto you. Abide in me and I in you. As the branch cannot bear fruit of itself except it abide in the vine. No more can ye except ye abide in me. Di sila niya pabilin kamo sa akon kag ako magapabilin sa inyo. Subong ang sanga hindi magbunga ni siya kung hindi siya mag-angot sa puno. Amo man kamo except it abide in the vine. No more can ye. Why di kamo sang mahimo kung why ano ni why sang mahimo gid kung why nagaangot sa vine except ye abide in me. So abiding, magpabilin kita. Magpabilin. So ang abiding diri nga ginapakita diri sa sining statement ni Lord Jesus Christ, ang word nga abiding, dapat mag-abide kita in His presence. Parehas ang branch nga nag-abide siya sa main body sang tree. Ay kung why siya nag-abide sa main body of the tree, mapan siya it withered away, malaya siya. So ang presence ang God sa aton, among naga-sustain, naga-distribute, naga-supply, no? Nga sa diin ang branch magakabuhi siya. So abiding in His presence. Okay? Magpabilin kita sa iyang presensya. Kag ang ikaduwa diri is bala mo sa presensya sang Ginoo, ara dira ang kwan ara dira ang comfort, ara dira ang protection, na sa presensya sang Diyos. Okay? There is a protection. Kag ang ikaduha nga nakita nato na sa sining abiding is abiding sang iyang purpose. Magpabiling kita sa purpose kang God. Abiding sang iyang purpose, kag abiding kita in prayer, no? Sa pagpangamuyo. Ara sa verse 7, ginsambit niya verse 7. If ye abide in me and my words abide in you, ye shall ask what ye will. Ask, asa ko ni prayer. So magpabilin kita sa pagpangamuyo. Sa mga nagligad ato nga pagtuon, nanungod sa pagpangamuyo, no? Ang pangamuyo importante ra mo. Kay ginadipin niya ang atong nga relationship. The more kita nga mga mapinangamuyoon, the more nga naga-deepen ang atong relationship sa God. Pareho bala sa aton man nga family members kung sino man nga mga tao, kung kulang kita sa communication, sa narapit para nga mga tao kung kulang kita sa communication, naga-disrupt ang aton nga ang communication. Okay? Kaya mo man ra naga-weaken ang aton relationship. Sa pagpangamuyo, hindi kita magparaya gid sa pagpangamuyo. So abiding in prayer, abiding in His presence, abiding in His purpose, abiding in His purging. Purging, di mo to kay nas naton i-allow ta nga ang God maga-cleanse siya, no? Sa aton nga kabuhi. Namo ang pruning, kung ginakat mo ang kahoy, sa ila sakit ra mo. There is pain, no? Para sa ila ginakat mo siya. Pero ang irang nga pain, paribas ang isa ko ka kilala man, huwag gabungang iya langka. Siling ko try be Brad nga ang langka mo i-cut mo lang, ipilas-pilasan mo.
Ay tuod pagbalik ko na bisan tanan na siya nga ang langka niya nagbunga. Kaya kay gali kung mapilasan mo gali tanan nagakuan tanan mo naga-react bay tanan. Kay kun wa nga ti pilas hindi ra mag-react. Ang tanong, ti pagsunod nga mga binulan nagbunga ang langka. Eh? Amo gid mara ang siling kang mga kuan mo, mga agriculture, no, agriculturist. Pilasi bala. So amo maragli ang purpose kang pruning sa kabuhi naton. Daw shocking bala para sa aton nga ti kun may gina-cleanse kita sa God, there is pain man, sometimes naka-learn kita to depend God. Kung may mga something na may mga suffering, mga pain, so-called pain sa kabuhi natin. Okay? So, abiding in His purging, abiding in prayer, abiding in His precepts. Anong precepts? Pulong sa Diyos, pabilin kita dira. Sa verse 7, dira niya po, no? Tanong verse 7. If ye abide in me and my words, abide in you. That's precepts. Pulong sa Diyos. Magpabilin kita sa iyang pulong. And abiding in His pleasure. Magpabilin kita sa pleasure sa God. Ang word nga pleasure diri, kung ano ang butang bala nga makahatag, mangin happy ang Diyos aton, satisfied ang God sa kabuhi naton, magpabilin kita sa iyang nga pleasure sa aton nga kabuhi. Verse 8 and 9, araw. Herein my Father's glorified, that ye bear much fruit. Mahimaya gali ang Father. Herein is my Father glorified, that ye bear much fruit. Kung nagabunga gali kita, happy ang God, glorified ka na. Sino sa aton nga happy ko nang gintanom ta, way malang gabunga. Kung may bunga, di ba happy ta? Amo man ang God gali. Happy ang God sa life naton kung nagadala kita sa fruit. Okay? So meaning, pag Christian naton, kundi nakabati kita sa Word of God, kasi amatamat ka nagtubo kita, naglain rin ang dalagan kang aton nga kabuhi, nag-change rin kita matamat. Sa muli, nakaturo kita mag-love sa Ginoo, sa ministry, sa work sa Ginoo. Nagpangdaan kita kang kalag, bungar. Okay? Ang mga kalag ang ginarata sa Ginoo, bunga ta. So hindi pwede nga mag-stagnant kita. So preblatan ko, kung ang stagnant water, why naga-drain? Hindi ra nami. Pero kung naga-drain ta na, meaning nami ra na ang iyang circulation, ang iyang growth nami na. Amo mara sa life nato. Kag number 6, 10, verse 10. If ye keep my commandments, ye shall abide in my love, even as I have kept my Father's commandments and abide in His love. Love, no? Nagapabilin ako siyang gugma. Keep my Father's commandments and abide in His love. Meaning, kung nag-abide kita sa commandments, no? Bisan kita galing mga bata, kung matinumanon gali kita sa commandment, no? Sa aton ginikanan, no? May mga rules and regulations ga obey kita. Happy ra nga aton ginikanan kung naka-disobey kita kang anda nga mga command. Okay? Nga sa din ang nga mga command protection ra kung gina-disobey natin hindi mara happy ginikanan ta amo mara ang God. Okay? Verse 11. These things have I spoken unto you that my joy might remain in you. Kini nga mga butang ginapamulong ko sa inyo, agon nga akong kalipay, magapabilin sa inyo. And that your joy might be full. Agod ang inyong kalipay mangin mapuno. Ito dira, no? Ang tinutuyo para dyan, kung nag-abide kita sa pleasure kang God, it doesn't mean na burden. Para ka natin, gagasunod kita, hindi ra burden. Kundi gusto sang God nga in return, may benepisyo kita kung nagatuman kita sa iya. So mo abita budlay kung anong kasunod kita sa Ginoo, budlay. Primero ko budlayan kita budlayan kita sikway kang atan nga mga darling sin may minabutan pa blang do hindi ta pa ma-surrender sa Ginoo ang kabuhi ka.
Pinabudlayan kita pero sa sige tagalay kung ma-surrender ta sa Ginoo ang aton nga mga so-called darling sins ta happy ang Ginoo ra. Murang kanta ta nga I surrender all, i-surrender ba sa Ginoong tanan. Kay mabatyagan ta kun ano kalipay gali sa kabuhi naton nga mahatag sina. So abiding in his pleasure. Kag ang last diri is abiding in his provision. Verse 12. This is my commandment that ye love one another as I have loved you. Greater love hath no man than this, that a man lay down in his life for his friends. Ye are my friends, and ye do whatsoever I command you. Nagambal ra kang provision sang Dios. Di masiling kita ano ang relasyon sina nga that you love one another as I have loved you. Kay tungod sang love diri ang Diyos nag-provide siya. Because of his great love for us, he gives provision para sa aton. Anong gin-provide niya? Gin-provide niya, number one, example gid. Ang main gid nga example, ang iya son, his only son, Lord Jesus Christ, gin-give niya sa aton. He gave Jesus, his son, on the cross of Calvary. Agod mabayaran na itong mga sala. Ginhatag niya si ianak na si Kristo Jesus. Kamura ang because of that great love, he gives, he provides. Si ano, isa ka missionary, si Amy Carmichael, amo diyan ko pronounce, Amy Carmichael, isa ka missionary sa India, 56 years ang iyang as a missionary dito sa India, ang iyang ginhambal diri, you can give without loving, but you cannot love without giving. Pwede ka makahatag na wala sang gugma, pero hindi pwede nga nagay-gugma ka nga hindi ka maghatag. So no? May iba nga tao nga naghahatag pero tido ay man tigugma. Pero naghatag. Pwede nga nagigugma ka nga hindi ka makahatag. Mahatag ka gid. Amurang God. Tungod sa iyang gugma para sa aton ginhatag niya. Ang isahanon niya nga anak. Nga mo si Kristo Jesus. Tungod sa sini nga gugma nag-provide na para sa aton. God expressed his love by giving. He expresses his love toward us. He does so. Ginhimo niya ni tanan. And he goes beyond the words. Ang iya pulong. Pasundan niya, ginpakita niya pagit nga ginhimo niya. Suno sa iyang ginambal. Okay? Kaya ini nga love sang God is incredible. Provide siya sang incredible provision. Ang iyang love nag-provide sang pardon. Pardon, pagpatawad. Ang iyang love nag-provide sang isa ka partnership. Partnership. Masiling kita nga partnership. Si Jesus diri nagakuan. Nagakinanglan sang partnership. Namo sa ministry dapat di makita ka ng partnership. Scripture before si Moses nga pass away, ginbili niyang responsibility kay kuan kay Joshua. Transfer of leadership. Kaya naman na-feel rin ni kuan ni Moses nga hindi ako magdulugay. Joshua ikaw raman ang bulas. Transfer ko nimong leadership. Before si Jesus ascended to heaven, ang responsibility ginhatag niya sa 12 apostles. Bilin niya. So meaning, gambal kang partnership. Gakinanglan sang partnership. Timbangan na irata na. Uligay ra. Basta ministry. Ang pinangamuyuay ka. Mura ka pinangamuyuay kita. Helping one another. Caring one another. Kay ang ministry,
ginatingban naton ra buligay partnership ang kinahanglan. Eh, hindi hindi sila nga kung ano ang ma-benefit ta, kundi ano ang ma-contribute ta amo sa ang ministry. Hindi sila nga anong mabuel ta, kundi ano ang mabulig ta. Na-remember lang wali ni Pastor Rasman nang nagligat, no? Ato lang, will you also go away? Balaan mo, nakabuhi ra si Jesus ang masakit nga tinagabay sa mga tublang mga tao, itong upod-upod. Ang ilang pag-upod-upod, hindi siling Jesus, gipakitaan kung kamo ka mga miracles. Ining miracles kung tani, nga isa ka kung nagapakita, nga kamo magtubo sa pagtuo nyo, ang ginapakita mo nga katingalahan, iya sang Diyos nga ako sugo ang akan amay. Pagi sa katingalahan, ini nga magtuo kamo. Ang pagtuo nyo magtubo. Pero ang inyong pagsunod sa akon, hindi amura kung yung purpose ninyo nga maano kamo. Mabusog kamo. Tanong nyo, basahan nyo wala. Di ba? Ang 5,000 men to nga nakakaan kang 5 loaves and 2 fishes to. Ang inyong pagsunod-sunod gusto ninyo mabusog kamo. So meaning ang ilang nga intention, ang ilang nga motibo sa pagsunod kay Jesus, hindi sila nga magkubo sila sa Ginoo kag mag-alagad kundi lain ilang nga intention. Di nakabati sila kang masakit nga tinaga ni Jesus, amo to nag-aratras anda. Pagkakita ni Jesus nga gatras sila ni Jesus sa 12 disciples, will you also go away? Sabi niya, Lord, hindi. Magpabilin kami sa imo kay you have an eternal life. May kabuhi kay imo iya nga dira sa imo para sa kaya mura nga sa ministry gali hindi siling ano ang pagbenepisyuhan ta kundi ano ang makontribute ta kay ang ministry bruligan ra mo hindi ra ko nga ano ang makwanta mura gani ko daw hindi ta na namian sa mga religious leaders wala sa ibang nga lugar no nga ay si Jesus gani nakita tang life niya na nagasuffer ta na sa tungkol sa ministry hindi ra ko nga comfort hindi ra ko nga paribla sa mga religious leaders subong no di amurang kabuhi ni Kristo Jesus kag amurang ministry ka kinahanglan sa partnership happy kita no kita gamay lang kita nga simbahan pero nangin partner kita yan no gusto ka mong partner sa ibang nga kasimbahanan pagpangamuyo partnership ang kinahanglan naton amo yang gusto ni Jesus diri kag isa pa diri gipakita ni Jesus Christ his love provides a perspective on service perspective salita ka perspective rab lang gamit nato nga illustration no pero kang ya ining eyeglass no do masalita tag magnifying glass so pero mga telescope microscope ang gagmay nga bagay dagko nga bagay pwede mo makita no sa atong nga naked eye kamurang perspective ang kalimbawa niya ginapakita niya sa atin sang athag kung ano ang service nga ginatawag ang pag-alagad naton sa Ginoo no so tiyan mo ni meaning nga ang word nga perspective diri looking positively looking something sa kabagay nga clearly athag so meaning amo marang ang God gusto nga may expectation sang God sa aton nga mga kabuhi bilang Christian ay ginpakita niya man ra ang modelo kag iya nga kabuhi therefore nga sa pag-alagad naton sa Ginoo again no to sa naton kay na nga dapat magbinuligay kita it should be partnership na ang pag-alagad sa Ginoo ako gusto ko nga ang atan mga kasimbahanan subong kinahanglan kang madamo ka preacher sa ato kapanunan gid amura blang prayer ni Jesus nga ano ka nang bali Jesus the harvest truly is ano plenteous but the laborers are few so applicable gina sa atan nga time subong ang subong nga time harvest time ra kita subong unta na kinahanglan gid kita sa madamo nga mga preachers madamo nga mga pastors okay? Madamo nga mga workers ayan damo bagit nga mga churches nga pwede ta sa mag church planting kita okay? Subong nga panahon kinahanglan gid naton
kita tagid ang panahon naton nga do nagakuan nagikita no. Panahon nga ari nagikita sa sining last hour kang ato nga pag-alagad sa Dios. Kamura, ang nakita naton diri ang gusto naton hatagan sa mga practical nga mga applications kabuhi naton ang ining John chapter 15 na nga dapat gin-strike naton diri hatagan naton sa focus diri kay na is ang word nga abiding na magpabilin kita sa Ginoo kay so pareho kay nasa gaton nga kung ang sangaw ay kapag sa kahoy hindi gid sa mapinungahon it withered away kag hindi siya magbunga. Sige, dapat magpabilin kita sa Ginoo. Abiding in His presence, abiding in His purpose, abiding in His purging, abiding in prayer, abiding in His precepts, abiding in His pleasure, and abiding in His provision sa aton nga mga kabuhi. Sige, dila kita magayon kaya kag na tayo kulang na no. Kag salamat sa sinang adlaw sa tagsa sa aton presensya. Magadala na lang kita sa isa ka pagpangamuyo. Magapangamuyo na lang kita. Lord Jesus, thank you gid sining adlaw. Salamat Lord sa ngamon nga nakita diri sa imo pulong ang palanggiran sang isa ka vine kag ang branches ginpakita mo ang pagkaimportante Ginoo sang vine kag ang function sa mga branches diri nga nagadala sang fruit, more fruit and much fruit. Ang expectation sang isa ka farmer nga ang gintanom magbunga gid. So amo man yang expectation sang God sa kabuhi namon nga dapat mabinungahon kami kag hindi kami magbunga kung way kami nagapabilin sa amo nga the main body of the vine. Amo marang kabuhi namon Lord. Kag dapat magpabilin kami. Kag siling namon kay na nga ang amon mga siling ang kalimbawa namon Lord mangin ara ang progress kag ang success amo yang indication sang bunga ang harvest nagambal kang comfort nagambal kang progression success kag happiness sa kabuhi improvement development sa amon nga mga kabuhi ini nga mga bagay Lord nakita namon nga mangin amo ining resulta kag kabuhi namon kung nagapabilit kami kay Kristo Jesus ang tinaga nga abiding sa amon nga mga kabuhi magpabilin kami sa iyang presensya kag sa provision kay no sa purging kang Ginoo kag so on and so forth sa amon nga makabuhi. Thank you Lord sining adlaw sa amon nga pagtipon karon kag kamuyo ini nga amon padayon nga mga muluwaton. Sa ngalan ni Kristo Jesus nga amon Ginoo kag amon pangamuyo nga amon kabataan nga may protection gid kun ara sa simbahan ang amon kabataan rather kun ara sa kalibutan. Lord, gina-deceive ang amon kabataan, nagaka-sidetrack ang amon kabataan sa madamo nga programa kang kalibutan. Dapat nga sa amon bahin magmasaka man kami para sa Ginoo kag manginsentro ang Ginoo sa amon kabuhi kag sa amon mga kabataan. Salamat Lord sa sining adlaw kay niya amon pangamoy in Christ's mighty name. Amen and amen. Sige, thank you again. Kag additional na to ng pangibalo sa Sabado may ara kita nga women's fellowship member di sa no sa Hindi kita ang host sige sa Sorginel ito kita sa Banwa. Sige, Israel lang taong karon. Sige, maghahatag kita sa special number natin. Dito na lang special number. Do you have special number?
helping the weak, loving in all that I say. Give me, Lord, a servant's heart. Here's my life, take every part. Give me, Lord, a servant's heart. Help me draw so close to you, that your love come shining through. Give me, Lord, a servant's heart. Give me, Lord, a servant's heart. Make me a witness like you, dear Lord, showing the love of the cross, sharing your word till all have heard, serving whatever the cost. Give me, Lord, a servant's heart. Here's my life, take every part. Give me, Lord, a servant's heart. Help me draw so close to you, that your love come shining through. Give me, Lord, a servant's heart. Give me, Lord, a servant's Okay, thank you kay Ma'am Teresa. Thank you sa matawag na ambahan. Kaya sa atong mga prayers, mga natin si Brother Noel, ako, no, na nagkakang siya na, Brother Noel. Brother Noel, no, i-trip, at kami lang lawas nila sa imo. Sa mga pamilya. Kaga sukuman lang ka, salamat nila, no, kaga manayong sa mga pangamuyo, kami lang lawas nila man sa imo, no. Kaga Toto Rainer, John Day, Sasha, no, and Sister Joby, no, yung mga pantay ka sa inyo at protection at nalawas, no. Nagang napangatag na sa Sabado, no, maliyog hanta kita mga witness natin. Sige, at tatalugang atong choir. He's
all is done. And I lift my hands and praise you for all is done. And I believe my life will make me, even though I don't deserve to live. My life has just begun, and I can't help but praise the Lord for all He's done. Even though I don't deserve to live, my life has just begun, and Ingat tayo. Baka kumain tayo. Offering. Offering. Kalapay ng tao, Lord Jesus, saan lang at lang ang ginitipon mo kami. Dala, sa simbahan, para makapakakis ng puno. Lord Jesus, bigyan sa blessings, tapos sa amon. Thank you, Lord, sa kaibayo na magkapangasin ng kami sa word of God, sa buong sanib na makapulitan sa amin na kabuhi ng mga Lord na natin sa pagkakaan. Lord, dalaan mga sa pastor sa puso, kapapod at hala, sa pag-ibig sa pagtulong sa mga nakakatulong. Kami gawin magpap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 
Sige. Ang atong nga paibalo sa next Saturday ay Saturday ko nakita Women's Fellowship. May mga Saturdays nga why kita sa fellowship ari siya atong pagtubo sa kabataan kada sa Lutiaga no. Kada siguro schedule ta lang ang mga balay ba lang na pwede ta babisitahan kada magkanta kita sa prayer meeting. Straight talaga masunod na. Sige. Kaga sininga time, kaya kung po tayo bulan na, ang kata sa atin naman po ni siyempre Pastor Sam, timbang sa pag sa preaching, time po kita sa iyong mga presence sa Ma'am Teresa. Sige, tagkan time for Pastor Sam. Mayong aga sa tanan. This is the first Sunday of February, no? Sino may mga birthday sa February? Wala? Or huya lang? Huh? So, this is the first Sunday sa sininga bulan. And I hope Nga tanan malipayon sa gyapon sa piyak sang may mga kabudlay no
Pinapagabayan tanan sa pagtindog, Genesis chapter 4. So, amo ni aton tun-an subong. This verse, this story, it's very common. Dugay na pila na sa aton, iban sa aton, kapila na ni kabisis batian nga story, kapila na kabisis iban basi gakakita man sa iban nga mga balasahon. Genesis chapter 4, pakadto sa verse 1, pakadto sa verse 9. Balot-balot kita. Pagabot sa verse 9, dungan na naton tanan basa. So, this verse ng mga basahon or this story na tun-an naton, no? Common pero most likely gakalatabo ini adlaw. Most likely subong, no? Bisan tanawon mo sa mga sa aton sa Facebook, namo gini gakalatabo. So, tanawon ta bala. Basahon ko verse 1, Genesis chapter 4, verse 2 inyo, balot-balot kita pagabot sa verse 9, dungan na naton tanan-tanan. Habali diri, and Adam knew Eve, his wife. No, sino ganing unang ginano sa kalibutan or ginhimo nga tao sing Ginoo, sino gani? Si Adam kag si Eve and his wife, and she conceived and bare Cain or Cain and said, I have gotten a man from the Lord. Verse 2. She again bare his brother Abel. Abel was a keeper of sheep, but Cain was a tiller of the ground. So may duha ka person, di ba? Si Cain or si Cain kag si Abel. And in process of time, it came to pass that Cain brought of the fruit of the ground offering unto the Lord. Abel also brought of the firstlings of his flock and of the flock thereof, and the Lord had respect unto Abel and to his offering. Verse 5. But unto Cain and to his offering he had not respect, and Cain was very wroth, and his countenance fell. The Lord said unto Cain, Why art thou wroth? If thou doest well, shalt thou not be accepted? And if thou is not well, sin lieth at the door, and unto thee shall be his desire, and thou shalt rule over him. Cain fought with Abel his brother. And it came to pass when they were in the field that Cain rose up against Abel his brother and slew him. Verse 9. And the Lord said unto Cain, Where is Abel, thy brother? And he said, I know not, am I? My brother's keeper? So, tunanta ang nagkalatabo, no? Which is realistic, gini ang katama. Kakatabo, gini sa aton kabuhi. Subong. Si Abel kag si Cain, which is, ano sila? Mag-utod, no? Mag-utod. Si Cain kag si Abel, sino ila ginikanan? Sino ila nanay? Si Eve. It's very clear in the verse 1 nga gin busong or ginbaka sila ni Eve. So dun ang karon anong mga bagay nga ma-learn ta sa kabuhi sang mag-utod, especially how they serve and how they offer while they are still living in their times. So anong tun-an ta nga pwede takwaon nga bitbiton ta subunggit ma-pray kita danay. Our Heavenly Father, salamat sining adlaw. Salamat sining nga Sunday nga kami may matun-an. Patawara kami sang amon mga kasalanan. Lord, himuni ang mga bagay nga ginakinanglan namon, especially ang spiritual nga bagay. Lord, we're asking, we're begging sa imo nga power. Tanduga, ikaw maga-workout, tagay kami nami nga thinking, nami nga mindset subong nga adlaw, ang nami nga dalunggan, kag ang tagipusong tinluhigit. So Lord, maga-bless, in Jesus' name we pray, Amen. Magapungpong tanan-tanan. So, sang una, sa gamay pa ko, permini naton mabatian git, no? Kung kamo use na kamo mag-attend Sunday school,
mga children Sunday school, iban gani may mga ginatawag pa na like nalipat ko sang ano na tawag? Ano gani? Ang daw picture na lang na ginagamit sa Bible school sa una. Nalipat. Oh, sige. Kung ano man da, nalipat ako sina. Sa una, may ginagamit gina sa una when o sometimes sa Bible school kami may ginadala kami na nga mga do pictures do pasunod na iya bala. Nalipat lang ko sa word, sorry gid. May ginapakita kami na sa kabataan. Sa una, before amuni. So let's go back to the story nga basa naton. Si Cain kag si Abel magutod. Sometimes it's natural nga makita mong pag-utod gisa gaaway gid no. Natural mag-utod gid yan. Wala gabaot, bihira ka lang kita magulutod nga close. Right? Bihira ka man kisa makita magulutod nga kun diin ang isa tidto man siya. No? Bihira ka kita kisa utod nga grabe gid ila banding. May ara man niya nga may magulutod nga close ila nga strong ila ya banding. Hindi man tanan ha. So ang ini nga magutod si Cain itakal tabla ang kinalain nila nga duwa. Si Cain or si Cain nga ginatawag diri. Nagabot ang time tanong to sa verse 2. And she again bare his brother Abel. And si Cain kunuya na-assign si Cain sa ginatawag nga ground. Magsiling kita gani ground tiller of the ground like mga gatanom ni bla. Like mga kung sinong mga sagadi nga manog tanom nga sangutan, di ba may mga diskarte na? Di ba may mga ano ka muna nga hindi ni sa pwede sa tama ka init, why ni siya naga bulak, hindi ni pwede pa initan tudo. Kung kamo like example may mga ideya kamo sina, di ba la? Ginatinguan mo gid ngang imo like for example matanom ka kamatis, ginabunyagan mo gid. Ginapanami mo gid. Okra, talong, di ba? Alugbati, dahon kamuti, munggo, o ano pa kalabasa. Why ano pa nga pwede nga mga pwede mautan, no? Si Cain, he was assigned. So simply means may two differences nga makita ta sa ila nga duwa. Si Abel na-assign sa mga kaspatan. So, si Abel, do kaangay nagasagod sa mga karniro, di ba? Kisabi, butang tabi, sagod ka kanding. Ano pa kaon mo sa iya? O sino may mga idea di? Anong ginapakaon sa kanding gani? Hilamon. Hindi man pwede nga pakaon mo sa kanding. Ilain-lain, di ba? May ginapakaon ginaya para sa ila. Di ba? So, simply means may two difference. So, kaangay sa ila kay Abel or kay Cain, master or tanda si gin-assign or may skills may ginatawag si Cain sa pagtanom. Diba? Ikaw, for example, tawo kita ng mga katawhan, may ara ko balaan nga hindi mo balaan. For example, you are knowledgeable in tanda ka maghambal, but you are not tech savvy. Magsiling kita ganit tech sabi, arab lang, pauyaton ka computer, hindi ka tanda. Pero tanda kaya kung alam ka. Alam ka sa pagsulat, alam ka pag himo statement, alam ka compose sa mga grammars, alam ka. Pero pag abot sa isa ka bagay, like for example, hindi ka kabalo magkayusin isang electric fan. So simply means may ara nga isa ka tao, balaan niya na. So ginapahalin tulad sa aton, nga tanan gali kita may mga differences gid sa kabuhi. Pwede nga ako, skills ko, tanda ko, butang tabi, ikaw, in English. Tapos ako, tapos ikaw nga tanda kasi in English, wala kami nabalaan sa obra nga balay. Like constructions, like paano sini mag-obra sa isang balay. Pwede na, di ba? So kaangay sa duwa ka mag-utod gani, kaangay man sa aton. So all of us, we are unique because all of us has a differences in lives. Unique ka sa amo nga bagay, unique ko sa amo nga bagay. So itakal tiya anong natabo sa story nga ni. Nagabot sa chimpo in a verse 4, and Abel and he also brought up first thing of his flock and of
and fat thereof, and the Lord hath respect unto Abel and to his offering. Nag-abot sa tiyempo nga naghatag or halad sila sa Diyos. Ang problema, ang ginobra ni Cain, ang ginhatag niya. Ang ginhatag niya sa Ginoo, arab lang kung magbakal ka sa tinda, mabakal ka yan sa may simad. Ikaw nga gabakal. Hindi, di ba? Hindi. Ay, mabakal ko sang panakot kung mabakal kay mo yung lubok na. Hindi, di ba? Mapili kagid sang pinakanami. Mamangkot kagid labas pa ni. Di ba? Bag-o ni puksi. Sang sanulang ni. Kung sa mga ginabang bakal naton mga bumbay, mabalaan mo gid nga daan na or hindi, di ba? Mabalaan mong bag-o kaysa hindi. So, ang problema kay Cain, ginhatag niya the word wrath. Ang ginhatag niya sa Ginoo, or ang ginhalad niya sa Ginoo, hindi bala first class ng mga bagay. Kumbaga, ang ginhatag niya sa Ginoo, ang ginhalad niya sa Ginoo, do hindi niya best bala. Kumbaga, do hindi na preska. Kung sa ato na do, tiglalaya na, manuglubok na. Ang kay Abelia, ginhatag niya ang tomb. Ginhatag niya ang firstborn. Tanawan niyo in the verse 4. And Abel, he also brought the first lings of his flock. Ang una gid. Ano ang balya dira? And fat maayo gid. Nami gid nga klase sang isa ka karniro. Kinambal niya diri, but unto Cain, his offering he had not respect. Kaya ang ginhatag niya hindi nami. Kumbaga gali, number 1, nga tun-an ta diri, it's once you are giving to God, give your whole best. Once you are doing something for God, give your whole best. So amo ni. So no balikain nga ahaw kun amo lang nagligin hatag ko hindi marespeto. So simply means once you are doing for God, himuagid ang halin sa heart mo. Himuagid ay I'm singing. Ga-choir ko di. Sing from the heart. Ay libagon ko. No. God doesn't matter kung anong voice mo, ano tun sang voice mo. The important thing you are doing for the glory of God. Amen? So, karon sa sini nga mag-utod, ginhatag yan ni Abel ang pinakamaayo gid. No, arab lang for example, if you love someone, kagi ka nga butang tabi, gapangaluyag ka lang hatag kay mo laway. Di ba? Bisan wala-wala ka na ihatag mo pa. Bisan wala-wala ka na importante, bisan ano ka mahal, importante na inami ginhatag mo. Because you love that person. So, mo managili sa Ginoo. If what you are doing, dapat ang love among nagatulog sa aton. Ay, masimba ko because I love God. Ay, mahatag ko because I love God. No. Ay, amo pag ginagali, makanta kami sa choir. Ay, nauya ko. Ay, hindi ko napilitan ko, no. Makanta ko kay bangod palangga ko. Bisan law ay tinggo, pro. I-feel ko ni kay para niya sa Ginoo. Amen? So, ano mo ang nami nga tingog kung para malanggali sa plakpak sang tao? Anuhon mo ang nami nga porma kung gapangayo ka malang pleasing sang tao? Anuhon mo ang nami nga bagay kung pabugal-bugal malang imo? So the best thing gali ginatanaw sang Ginoo if how genuine your heart nga ihatag mo gid sa iya. So, number 1 nga tun-an ta diri it's anong malain nga nagkalatabo, no? Anong malaway nga natabo. So, santayan nga ni hindi gid mabaton ni Cain. Anong natabo? Ano natabo? Tanaw to sa verse 5. But unto Cain and to his offering he had not respect, and Cain was very wroth, and his countenance fell. And the Lord said, Why art thou wroth? And why is thy countenance fallen? If thou doest well, shall thou not be accepted? Diri na sa nag-question. Karon, bangod. Wala siya ma-recognize. Amo ni kalabanan gid. Number 1,
nga matun-an ta sini nga magulutod. It's number one. I know there's a lot of lessons nga pwede ta ma-learn. Number one, do not be envious. Do not be envious. Pastor, anong envious? Anong paintindi niyo sa word nga envious? Ano na siya? Mahisaon. Anong natabo? Verse 6. And the Lord said unto Cain, why art thou wroth? Pag-abot sa verse 7, verse 8, and Cain talk with Abel. Diri yan naging kumpronta, yautod. Di ba? Diri na siya, may kaakig na siya. Nga, ikaw lang niya. Pariyo mo lang ta nag-offer. Akig siya. Kumbaga, nahisa siya. Bangod sang kahisa niya, ang kaakig among nagpangibabaw. And ano no braya sa utod niya? And it came to pass, where in the field, that Cain rose up against Abel his brother and slew him. So simply means, bangod sang kaakig niya. Kay bangod, wala siya ma-recognize. Kay bangod sang kahisa, nahimo niya nga patyon iya nga, utod, ginbantayan niya. So number one, do not be envious. Itakal tabla ang noong word ng envious. Ang envious, it is controlled by your emotion. If you are not able to control your emotion, ang utok mo maminsargid sa mga malain nga bagay. Ang utok mo, pag nakontrol yan na gani nga, malain, ang heart mo matanom ka akig. Pag hindi ka sinakontento, may mahimo kagid nga bagay. Jealousy. Kahisa. For example, damo subong mabalitaan mo sa Facebook, gintiro. It's because of love triangle. Diba? Nanumduman nyo ang isa ka balita nga foreigner iyan na nobyo, ginpaandaman siya kung mag-break ta, kung sinong next mong pakyon ko. Ara na sa Facebook. Siya ang suspect. Kaya nga man, because of jealousy. So simply means, ang kahisa, gali, pwede gid kapatay. Pwede gid kahimo, krimen, or violence. Not just like violence. Envy can destroy family. Nga iban, wala gatipon-tipon, hindi man nakisa siling gid nga may nga busy sometimes hindi magbaot. It's because of pride. Bugal. Kaya hindi kontento, hindi may ara tao nga hindi magpalupig nga mas taangat sila kaysa sa amon. Mas angat ni si kaysa sa akon. No, notice nyo na? Sometimes, even us, we are guilty about that. Sometimes we are not busy. For example, let's expand sa lesson. Sometimes, ang tao, akon lang. I don't know kung ano man inyong perspective or perspective. Sometimes, wala man may ginobrang tao sa imo. Nga akig ka sa tao. Wala man sa may ginobra sa imo. Nga do hindi mayo blatsagon mo sayaw. Kis ang tao, wala man kami nabalaan nga may ginobra sa nga malaing sa sigpareyo nga akig ka sayaw. Nga do suya ka. Sometimes you have to ask yourself. You have to fix your heart first. Basi ikaw ang may problema. Kuha nyo? Ako gapati ko, hindi tanan nga galain buot, deserve nga maglain buot. Kay iban galain buot, it's because of their imagination lang gid na iya. Sometimes bangod sang kahisa, bangod sang jealousy nga may nakita sila nga wala sa ila. Right? So, tutuod giniya. So, nung duman ko sa Bible school ko, first year pa lang ko to. Di natural kung bag-o ka pa lang, ginapaupod ka na sa mga older. Like, doon may mga damo na bala ministries bala. Kaya in case nga mag-graduate sila, pwede kanila nga ikaw ilatugyanan. Ikaw mabulos. Nagkadto kami sa isa ka lugar. Doon medyo, hindi man lapit gid sa city, lapit lang. Hindi man gid layo. I mean, lapit lang like mga 25 minutes malang gani. Galing do medyo umalang bala. Gindala ko to sa isa ka person.
Dumduman ko gid ni. Diya dala bag, Bible ang dala. Bible study mo lang ta to. Dala kami bag, dala man ko bag. Wala mo ko na-expect nga amo to mo. Doon napalibutan kami sang mga mais. Napalibutan kami sa mga mais. Amba ko, lilayo ang aton nga ano, Bible study ba? Adto kami to. Bible study kami. Hasta nag-pray request. Hasta nga nagpa-pray request ang tag-iya gid bala sang kamaisan. Nya prayer namon nga ma-settle na ni. Actually, halin kami sa barangay sang duwa lang gid ka adlaw naglipas. Nag-share siya sa pastor. Ako yaga, di bag-o pa lang ko gapamati lang ko. Nga tani mahusayay na lang ni damo na sang ili nami nagkalatabo. Una bala? So, ako wala peso ko iti wala ko idea mo. So pag abot ito, ang balihan, sige kumakahapit kamo to, kuha lang kamo to sa mapuksit nyo. Samtang papuli kamo eh. Bako, muli kayo padalay ako bag. Lipay-lipay pa ko. Tamo kami dalang bag na sitcorn pa daan dalang sa ABC. Share man dyan sa iba eh. After 2 weeks, pagbalik namon, kibot ko. Funeral. Bako, doon nagbabusadi man ta di class 2 weeks na. Funeral. Kagigali, no? Ang pinakamasubo, mismo, utod niya man mismo nag-ano sa iya. Gali, anong halinan? Lupa. Kumbaga, wala nag-intindihan na sa tunga, sang lupa, sang ilagi ni kanan. Yan ang naobra. Dito yagid mismo sa kamaisan gin birada iutod. So, the saddest part here is bangod lang sang bagay nga ang pagsugid no namangkot kung ba kung anong tabuhaw ang nga nang mun. Una is naisa kay ang puno gid kuno is kinisay. Hasta nga nagdugang-dugang ng istorya. Hasta nga nakalampot man, hasta nga daw nagbalusay na lang istorya. Kaya ang piyak to nga parte, ang lupa niya, wala japon gaani bla. Do siguro ti iya yung income na nagkasalakyan na sa. So amo ni galing masubo. Ang kahisa pwede gigali ka obra violence nga bagay. Ang kahisa pwede gigali ka obra sang physical nga bagay. So hindi nami, di ba? So I know ikamo may mga ideas kamo, may iban nga magpakaisa, magtiyo, nag-anhay, anong halinan? Propiedad mo lang. Diba? Wala sa amo ni. Si ano may amo na ni. So amo ni gali ang laway, ang kahisa or ang balatyagon nga hindi mo makontrol, makaobra kagid malain. Ano nga mga malain? It's either makaobra ka sang krimen, ikadua, amo ni nobra ni Cain, ni Cain kay Abel, right? Kay bangod, wala siya ma-recognize. Nangakig kag do nahisa gid naubraya si utod ya mismo ang hindi maayo. So ikaduwa nga pwede mo maobra sa kahisa, violence or krimen, ikaduwa no maobra mo. It's either ma-destroy mo ang reputation sang isig pareho mo. Right? So hapos na lang maghimo issue, hapos mag-invento storya, wala man na may ginobrang tao sa imo. Wala man na sila may ginano sa imo, pero nga naobra mo na. Kay bangod sang kahisa sa balatyagon ta. Pastor, do sakit? No. Tanan ta guilty sini. Hindi nami, no? Sa imo okay lang, hindi nami. Hindi man nami nga imo isig pamilya mo, ginakahisaan mo. If they succeed in life, rejoice it. Tuon, kung may nigo ka nga nakasalakyan, subong, rejoice it, paida. Hindi ka may isa. Kung may nigo ka, subong nga, nagnami iya balay, paida. Kalipay. Amo ni gini akon pananaw, may duwa ka motivation para sa akon. Number 1,
you are motivated to hard work or to work hard in a positive way. You are just kadua, you are just motivated to succeed in life but full of discouragement. Anong namin ko? Number one, motivated kang magtrabaho adlaw-adlaw. Kay para mag-succeed kang malabot nyo ang para sa pamilya nyo without destroying others. May kaduhang, may isa pa ka motivated. Motivated ka mag-work hard kay gusto mo labawan ng isa ka tao, which is wrong. Right? So, nami kung motivated ka sa kabuhi mo, nga mag-succeed ikaw, hindi bangod kay nahisa kato kay sino. Pwede mo sila himuon ng inspirasyon. Ay, nami ba? Nakalabot sila sa amo nga bagay because of hard work. Kung balaan mo man niya ilaw ways, di ba hida? Ilan ay problema sa ulihi? Diba? Number one, do not be envious to others. Like to your family, to your friends, to your colleagues, to your workmates. Kaya nga aman makalid gina sa hindi maayo. Kung ikaw, kung kita padayunon tana nga palalain buot or butang taabi, dasig ka bala mahisa sa kung anong may ara sa iba, tapos ka na lang gina makapangguba, wala man sa may ginaobra sa mo, pero ginapakalain mo sa iba, ginaimbintuhan mo storya, ginaimbintuhan ta kung ano-ano, so hindi maayo. So kaangay kay Cain kag kay Abel, may naobra gid sa Cain nga hindi maayo. So, amo na i-control tagid. As a human as we are, it's natural. Even me, natural. Pero ang pamangkot da is, kung gina-feed mo na gyapon sa kagalingon ta, ay hindi niya maayo. Why niya maayo nga dangtan? For example, gin-recognize siya, doon sakit buot mo. Kagi ka mo na, ha? Kagi na? Nya daw, for example, abi, may gindayaw sa pamilya nyo, tapos ikaw, do wala ka gin-recognize, sakit buot mo. Diba? Anong after? Do hindi mo mamugnoy. Hindi ka mamugnoy. Why mas lagi nabugno? Tapos do, pagitaan mo sila sang sinuplado kag sinuplada. Di ba? Kay sakit gibuot mo. Sakit gibuot mo. Nga sila yan do, may kwarta. Ya kami waay gidaw. Amo na to dayon. So number one, do not be envious to others. To your family, to your friends. Damo subong magamiguhay, way na miguhay po. Abi mo, ano malangkis ng halinan? Inisay. Damo na nami-nami ng mga banding nga naguba. Abi mo kung ano hilalinan? May nabalaan to sa nga nakaangat sa kabuhi, tapos wala inagin bugno. Way gali, without their knowledge, gasunggod, gakahisa, kagali sisikpariyo mo. So, which is not good. So, it is very clear in the Bible. Ano ang outcome sina? Pwede ka makahimo krimen, pwede ka kapangguba, pwede mo maguba pamilya mo, pwede nga hindi na kamo magbugnuhanay, pwede nga wala na gid sang harmony sa pamilya, pwede nga hindi na gid kilalahay. Basi gani bala accidentally, galabyanay na lang kamo. Basi accidentally, wahay na gid sa ginatawag nga ay bisan sa pag-greet sang happy birthday, bisan balaan mo hindi mo pag-greet. Kaya nga man, may natabo na nga hindi maayo. So kung i-go back mo, ibalik ta sa bagay nga anong hinalinan how basi kahisa lang man. Wala mo na control emosyon mo. Wala ta na control utok ta. Ay Lord, hindi mo niya gusto. Number two. Ano to na to number 2, no? So tanan kita may ara gid sang ginatawag nga kinaiya. Number 2, number 1, do not be envious. Ha? Do not be envious. Number 2, do not lie to the Lord. Do not lie to the Lord. Tanaw to sa verse 8. Ano ba sa Biblia? Of clean. Chapter 4, verse 8. Ano ba yan? And can talk
to Abel, his brother. And the Lord, verse 9, and the Lord said unto Cain, din si Abel. So, aring question nga ni Ari. Pastor, ti nga nag-question pang Ginoo, Ginoo na sa. Di ba all-knowing siya? Nga nag-question pa sa how? Anong point na? Nga nag-question sa how? Ginoo siya. Nga gina-question niya pa. To test. Ha? Kung ano sa. Kung ano iya attitude. So, pastor, ti Ari, abi, pastor, kaya ba may di mabutig. Ti balaan mo nga mainaway na gito, pastor, ti ma-honest ko to, ya? Ginambal ni amo ni sugid ko man. There's a white lies and, ano gani? May white lies, di ba? So, simply means, Aryo, it's a simple analogy. So, kung kita gali bla magsaad, or butang ta kita bali magsugid sa Ginoo, Lord, nakahimo ko sa sala. Ano nga sala? Lord, nahubra kong amo ni nga bagay kay bangod wala ko makontrol akong balatsyag. So, dishonesty. So, let's tackle the word dishonesty. Ari, sometimes we tend to say lies. Sometimes just to protect someone. Right? Para hindi na bala magpuong problema. Isa gahambal ka word nga, ambot lang. Na? Bisan may nabalaan ka. Para sa akon, yung way ko na gina-consider nga butig. Kaya nga man, lain ang tawag nga butigon kagidya. Like, ikaw blagay ubra kay istorya nga sala. Binutig ng mga sugid. Aray ang senaryo nga na example. Questionon ka, balaan mo lala ng gakalatabo. Dugangan mo pa. So, you're putting yourself in a safe lang bala. Nga hindi ka niya mag-intra pa, wala ka na daya. Ambot lang, magkutalang to sila, kamulang na istorya. Husayin nyo lang. Diba? So, hapos lang sa aton mag-obra. Abi yung obra nga istorya na, butig na. Kuts-kuts, so binutig na tawag. Makonsider ka na tawag nga, butigon giniyaw. Patalang giniyaw. So, muni gali ang aton ba nga ni. No? Hindi kita kabutig sa Diyos. Tanan nga hindi maayong ginobra ta kita ginaya sang Diyos. Amen? So, pwede mo ko mabutigan. Pwede mo ko mainto. Pero ang Ginoo hindi git. So, ginobra ni Cain, nag-attempt siya magbutig. Painsulto pa. Ambal niya, ngaw, ako ang manogbantay sa utod ko. Am I his brother keeper? O, diba? Kung ikaw, abi, mabatian mo na. Ari, di sa ako na. Example, diba, mangkuton ka. Din si nanay mo. Ngaw, ako tagabantay nanay, Kung ikaw, abi, mabatian mo na. Laway, diba? Insulto. Sudra pa lang nagpakita pagid si Cain nga wala sa respect sa Ginoo. So simply means we need to respect God. Kung pangamuyo ka, sugid sa iya tanan, Lord. Sala gito ginobra ko. Lord, may sala ko. Abi niyo wala mali sa pagiging honest, to be honest. Tutuod na yan. Ay, ma'am, pasensya gila. Do nadala ko sa balatyagon ko ba? Do wala ako na control boses uwi na. Do laway gito pamatian. Hindi nami. Diba? Maskin mag-asawa. Ay, do pasensya gila lang ulang mo man to tani akon pero do para sa imo do nahuyan ka. Do komportable lang ko bigay ti simpre do ano na tayo sa balay. Pero gali na hurt ka. Wala mali mag-sorry. Wala mali maging honest. Sometimes budlay maging honest, kag budlay mag-admit sa mga bagay, it's because of pride. Diba? Kaangay sinis mag-utod. So number 1, gali hindi ta dapat maging mahinis sa unsisig pariyota. Kung ano man ila achievement sa kabuhi, nagnami man da iya ila pangabuhi, nagnami man da iya ila sudan, hindi may isa. Bayda. Learn to
celebrate their success as well. Doon nalipay ko diri ba, di ba diri sa simbahan, bo nalipay gid kami mabalitaan nga si Ma'am Amuni nag-ano na, lipay gid kami. Ikaduha, hindi ta like maging butigon or maging obra lang blas mga binutig-binutig nga bagay. No? Kag ikatatlo naton nga natun-an sa sini nga mga verses. Number 1, isagid sa nakita ko. No? Sa sini nga magutod, an nga natabo inihaw. Bangod sang kaakig kagahisa. Ikaduha, bangod nagpakita gid si Cain nga way siya nagaanes sa Ginoo. Ikatatlo, anong pinakanami sinidi nga para sa akon. Third, there's consequences. Third, there's a consequences. Kung may saon ka, nakapangguba ka, nakasakit ka, nakaimbento ka, kung nakaguba reputasyon sa isa ka tao, there's a consequences. Mabalik kinaya sa inyo. Gapati ka mo na? Ako gapati gid ko nga kung anong maayo nga ginatanong mo sa tawo, kung anong maayo nga ginaobra mo, time will come balikan ka man sa maayo. Kung ikaw, for example, iban, mabalitaan mo sa social media, anong reason nga ginamo ni siya? Kay may dalom na sila gali iya nga pag sinabtanay. Ginamo ni siya una, nagbalos na lang tong isa. So simply means there's a consequences sa atong mga sala. May time nga basi mambal ka, wala pa man ko ginabakol sa Ginoo. Maabot gid ang tsimpo. So muna gani ba na kung hilig ta mag-obra sang hindi maayo o hilig ta magkutso-kutso, mabalikan ka gid na. Tutuod na mabalik na sa imo. Mabalik na sa aton. Maabot sa tsimpo ikaw naman imbintuhan storya. Kag ang malain pa bimo ko na no? Ha? May ara ko bless sa story. May isa ka mag-abyanay. Butang ta number 1. Si number 1 kag si number 2 permis lupod. Karon si number 1 si number 2 may friend pa gid siya nga si number 3. Kung upod si number 1 kag si number 2, ginabira nila si number 3. Kung upod naman si number 2 kag si number 3, ginabirahan nila si number 1. So karon, nag-inaway si number 1 kag si number 2. Si number 1, number 2 nag-upod kay number 3. Hambal ni number 1. Nag-updanay naman. Way kabla kabalo. Nga kung ako upod ya, ikaw man amon ginistoryahan. Hambal man sa isa, ay, kung upod kami, ikaw man amon ginistoryahan. Nag-inaway sila nga tatlo. So ano? So simply means gali, maabot sa tsimpo, basi involved ka sa amuna ng mga istorya. Along kaysa sunod basi ikaw naman. So muna gani bala, katawhay sang kabuhi kung wala kaya may ginagrabyado, no? Amen? Katawhay sang paminsaron kung wala kaya may ilabtan nga kabuhi sang iba. Agree ka mo na? Anami gid na ya. Peace of mind gid na ya. Tutuod gid peace of mind gid na ya. Hindi ko na ma-share sa inyo kung wala ko nagka-experience. Pastor, do ka self-righteous mo? No. Ask Ma'am Jeris. Bawa na sa balay. Oh. Mukha sa Ma'am Jeris, natutod na. Balay namon, ano na lang ganyan mo kisa, basi do, puro na lang kami, ako nanulong tayo matanaw namon sa movies, so, storya lang kami sa amon handom. Kaya nga man, lapit ka na sa gamo kung ga-engage ka sa amon nga bagay. Kitid na dalan mo. Nagkitid ginaisip mo basi. Ikaw naman ang ginaistoryahan. Iti, ako gapati mo isa nga, thinkers are doers man. La? Kaya kis ako na nung ginaano mo sa iba, kis amo man ang ginaobra mo. Ela? Ginachismis mo, kaya basi, amo ka man mo. Hadlo ka man mo. Dila? So simply means gali, Aryo. Pastor, basi may gina-point kali, wala gid ha? I-clear ko, wala gid. No.
Wala ko idea kung sino ka mo. Wala ko idea kung ano yung personal living. To be honest. So, ang ginapoint ko lang is, anong gakalatabi sa kalibutan? Anong prone subong sang discouragement? Anong prone subong sang violente nga bagay? Anong prone subong nga wala na namin nga fellowship how? Ano ang cause? Amo ni siya. Isa, ginubanay, binutigay, invento storya. Anong consequences? Wala na. Dulaan gana, taan, inaway, self-pity, kabalik sa aton. So simply means matun-an ta sa duwa ka mag-utod. Once you're doing for God, give your best for God. Give it the fullest best. Ang pinakakanan mo gid bala, Lord, I want to sing from my heart. Lord, I want to serve you with my whole heart. Lord, I want to give my giving, my tithes, my mission, my love offering with all my heart. Lord, hindi ko gusto nga i-practice kong attitude nga mahinisaon. Gatanong kaakig, unanong ara sa iba, duga kaakig ko, nga wala ko. Hindi na siya nami. Hindi ka na pag-bless ang Ginoo. Kaya wala kang inyo para manggaranon, sa tuod lang, wala. Wala tag-isin nyo, gigya nga maging billionaire kita ka. The important thing here, if what you have, kung anong may ara ka, kabalo ka makontento. Pasalamati, grateful ka sa Ginoo. Hindi magkahisa kung anong may ara sa iba nga wala ka. Example, may handom ka nga nami balay, tapos makita mo, miga mo, bosang una, pariyong lang kami natapi balay, supong, hila balay, simintado na ba? Way mo na ginambugno. Ibot ka, way ka daho sudan to. Kaya nga man, hindi naman na nila kinanglan. Kwartahan na sila. You have to fix your heart. Ang heart na ang may problema. Hindi namin nga maging may nasa unta, hindi namin nga maging binutigunta, hindi namin kaya may consequences inatanan. Amen? So do not like Cain. Sundon ta si Abel. Ginhatag iya yung pinakanami para sa Ginoo. Kung ikaw, subong, nagkakabuhi ka, nag-enjoy ka sang blessings ng Ginoo, pasalamati siya. Hindi para maging bugalon ka. Kung anong mga butang mong sa na sobra-sobra, pasalamati siya. Hindi kinanglan mo pabugal-bugal. Hindi kinanglan maging arrogant. Ibalik ang tanan nga dayaw sa Ginoo. Amen? So kung may nakita ka din nga fellow members, bodo nami bayo iba. Tapos ulon mo, nutangan mo na. Hindi nami na siya nga attitude ha. Hindi na sa nami attitude ha. Hindi na sa nami gid. Hindi na sa nami nga practice as well. Wow, nami ba? Wow, very good. Lipay ka. Wow, si pastor. Nami iya long sleeve ba? Lipay ka. Hindi nga no, may nag-share na sa akon nga may makita nila kung ilang pastor. Gakaon sa Jollibee, ginabira nila dayon nga. Bow tights ginanamon guro ginakaon pastor mo. Oh, may nagsugid na sa akon sinilang. Aba ko really? Bako grabe ba? So, Aryo, kung makita ta si pastor, kung ano man ang mga achievements sa kabuhi, pasalamatan ta sa Ginoo. Hindi ta kinanglan i-put down si pastor. Amen? Kung ano man nga ma-achieve sang sini nga pag-bless kay pastor sa Ginoo, i-celebrate ta gina yan. Amen? Sino lipay nga may pastor kita? Sino lipay? Say amen. Very good. The number one, isa, dapat nga naging malipay kita nga mga aridi sa simbahan nga may pastor ta. Amen? Kay ma'am, no? To be honest, wala ni sila sweldo, di ba? Why ni sila yung monthly nga salary nga, ma'am, payslip nyo. Kay sa kabulan, bali ma'am, naka-absent ka sang Sunday, buuin ko to, imong ano, hindi mo na, wala ni di mo. Oh, i-clear ta na ni, kay may live man total, no? Gakabuhi kita, it is because of our faith to God. No? Faith alone. Bangod ginabuhi ta, pag ginaano ta sa Ginoo, hinaipunan. Amen? So, ano tunan ta sa bunga lesson? Kung ano man ang mga bagay nga wala sa aton, hindi ta pagkahisaan sa iba. Hindi ta mahisa. Wait,
hulata lang insakto nga tinion. Ikaduwa, hindi ta ang binutigon nga wave la like invento storya, do kahapos lang sa aton mag nga mga storya para maguba lang to kag makuha mong simpatya, which is wrong. Di ba? So ano ginobra ni Cain? Nagbinutig siya sa Ginoo, gininsulto ya pang Ginoo. Right? Ako tigbalantay sa utod ko, oh. Di ba? So may consequences ina tanan. Ma-pray kita. Our Heavenly Father, salamat sining Domingo. Lord, gapasalamat kami sa natun-an namon kay Cain ken kay Abel. Lord, nga kung kami gali maghatag sa imo offer, maghatag kami sa mga offerings, kung may ihimuon kami para sa imo, inang best gift. Halin gid sa heart namon, inang genuine gid ang heart namon, ihatag namon ang pinaka-best para sa imo. Especially when we are singing sa choir, magkanto sa simbahan, mamati-wali, magwali, and Lord, Lord, buligi kami. Ang amon balatyagon hindi gid pag-i-feed sang kahisa. Ang Lord, buligi kami kay ang kahisa amo gid ang guba sang amon nga pagtrato sa isigpariyo namon, sa pamilya namon, sa mga amigo namon, sa mga fellow laborers namon, sa mga palibot namon, kung kami mahingi saon di gid maayo. Kakapos lang sa amon mag-invento storya, magbinutig, makahimo sang hindi maayo, makahimo sang pisikal nga bagay, makahimo violente nga mga bagay nga hindi na insakto sa imo tubang. Lord, hindi gid maayo. Lord, damo gid sang mga friendships nga naguba, hindi man sometimes namon maako sa imo pero ang punot dulo it's kahisa. Balatyagon nga wala makontrol, balatyagon nga wala ma-fix, nagipusoon nga wala na center sa imo, patawara gid kami. And Lord, ina tanan may consequences gid. May balik gid na. Time will come, sukton mo kami sina. And Lord, buligi kami nga magkabuhi kami tama kag contented kung anong may ara kami. Tun-an namon mag-celebrate sa sigpariyo namon kung ano ila success, tun-an namon Lord nga magpasalamat kung anong may ara lang kami, kung ano ang mga bagay nga ginaalaw mo nga i-experience namon. Salamat gid sa gihapon. Lord, thank you gid sining opportunity. Salamat nga may pastor kami diri nga nagapakita kag nag-ihimplo sa amon sang gugma sa imo. Amo man sa iyang wife, kay ma'am, we really respect them. Thank you for for inspiring us as well nga magpadayon sa pagpangalagad sa imo. Salamat sa ila kabuhi nga naging blessing sa amon nga ilang mga footsteps. Lord, salamat gid. Ikaw Lord mag-bless. In Jesus name we pray. Amen. Thank you gid. Thank you, Pastor. Sige, regulate Pastor Sam sa mensahe, naging ambit mo sa amon, sa tanan sintaga. So no, agreeable ang mensahe dito sa pinapausapan. Common ka na nagkakatabo, no? Ang invading, kalisan sabihin lang, no? Nagkakatabo na sa sunod sa malay, makikiukod, no? Sa magkasilingan, no? Sabihin lang, nagkakatabo na ang invading, no? Hindi marami ang invading. Hindi sa mga Kristuano nga subong sa aton, hindi na hindi magay pa sa aton. Kita nakahamukit na nabalan kita sa puso ng Ginoo na hindi kita mag-imo o kung mag-gawit sa sina na pagpakabuhi ka. Invading, ano ni kaysa, no? Ang pilosita na imon, no? Ang imon do related sa love affair, no? Kung kahisa o marilit natin sa mga bagay pala. Kung may mga nakahon na balay, gusto ka man may sa namin na balay, may luxury cars, ang mga iba, no? Hindi man magpauli, no? Diyan nakasugod ang
paghihini sa ay, no? Hindi mo yan. Harapan ng mga buluhaton sa mga tao na kilala sa Ginoo, no? Kita kana ng mga Kristiyanon o di ang principle kay Buddha is ano kasi ang aton tanan nga mangga mo si Kristo Jesus mo no? For where your treasure is, there will your heart be, no? Also, set your affection on things above, not on things on the earth. Ang ginatudlo isang ko sa Ginoo. Kaya, ito kaya si pastor, no, na may mga, kung gusto may mga misinterpretation ba lang, na ang aki-aki at kala, no, kasi, kumura, di may isa ka istorya na may isa ka member sa simbahan, nagkumisa, ilang bago nila rin na nalilikat. Nagkumisa, sila niya, mabalik yan, lang ko ang bata ko, natugro ko sa simbahan. Di karon kay one time nalita na, nakakanta ang mga tumuloon, mga kultura sa simbahan, ang nakanta nila is dobro pariyo ang panbala, ang sound. Di nata na nga pag-intindi nga ako gitugin pagkatibatian na. Ang kanta nga the half is not yet told, ang nakanta na lyrics, the half is not yet told. Sa aton pa ang santo nga, wala ko mahambal. Ang ata na pag-intindi, the cup is not yet sold. Di ko di. Ang wala, no? Hindi ba yan? Hindi ba yan? So, ang ragali no nga, kaya sabi ka, gusto ang ato na panagap na balik sa na, no? So, dyan na nasugod ang problem. So, ang hindi, sa pastor no, ang message ni nga amoy. Careful kita sa papatay ka na siya. Sa ano kaya, ang ibang importante nga nato na heart and mind is right important, no? Tama ka na gusto rin natin. Na hindi kita, ano ba, hindi kita guilty kang ginapagtanggol niya. So, thank you, Pastor, sining adlaw, kaga salamat kit sa sining aga, kagi avoid natin ang comparing sa Bible, comparing themselves among themselves are not, wise. Ang i-compare natin nga self sa isa isa hindi, so, competition ang ba no? So, wala sang superior sa ato, ang superior natin is the Lord Jesus Christ. Sa ministry, bisa nakatabo na. So, hindi malikawan, no? Pero kita na why kita ka-compare. Ang ating nga employer is and we are as employee, no? Manupan kita trabaho lang kita sa Ginoo, kalarinos kita namin, no? Why isang superiority sa aton? Ang knowledge, ang kanang mabigyan ng rata ng importante nga ang knowledge natin at ang mga talent natin ikon kung sila sa kita. Sige, thank you for this morning and salamat mga takot sis hamon diri kung anon tayo kita kantaon naton. Di kita sa 62 find us faith to sa Diyos no nga magpangkitan kita sa iya sa pagpanalagad. Okay? 62 pilgrims on the journey of the narrow road. Okay. Okay, ready? Sing. Her pilgrims on the journey of the narrow road. And those gone before us line the way, cheering on the faithful, encouraging the way. Oh, may all who come behind us find us faithful. May the fire of our devotion light their way. May the footprints that we leave lead them to believe, and the lives we live inspire them to obey. Oh, may all who come behind us find us